Good day mga chinggo! Tara, samahan niyo akong magmuni-muni. Nakakapanginayang na hindi na na-experience ng generation ngayon ng ating mga naranasan noon bilang batang 90s. Kung meron man, hindi kasing saya gaya noon. Para sa mga nakakaalam ng waray, ungod good ini. During elementary days, kapag wala kaming pasok, naliligo kami sa ilog. Minsan sa dagat kapag may okasyon lang ang aming pamilya. Lagi kaming naliligo sa ulan at hindi takot magkasakit. Ginagawa pala naming shower ang mga alulod. Ang ilog noon parang bakasyonan na kapag Sabado ay marami ang mga naliligo. Nagpapagalingan pa kaming tumalon, sumisid at lumangoy. Sarap na kami sa baon naming tuyo at ginataang langka. During those times, lahat ng magkakapitbahay ay pamilya ang turingan sa isa't isa. Mayaman ka na noon kapag may ref, TV na black and white na wala pang channel. May karaoke na noon pero wala pang screen. Need mo pang i-memorize muna ang kanta. Tape na may side A at side B pa ang gamit namin noon. Sa malapit na bahay pa kami nanghihingi ng apoy dahil naubusan kami ng palito ng posporo. Magdadala lang kami ng bunot ng nyog at doon na ilalagay ang baga. Libangan noon ng mga matatanda ay ang pakikinig sa radyo, Matudnila, Mundo Man ay Magunaw, Manok ni San Pedro, at ang nakakatakot sa lahat ay ang Gabi ng Lagim. Natatakot kami pero gustong-gusto namin itong pinapakinggan. Magkakatabi kami at nagsisiksikan dahil kung sino daw ang nasa gilid ay siyang kukunin ng aswang. Ibinibilad namin sa araw ang mga baterya para mag-charge para lumakas-lakas daw ang boses ng radyo. Lahat ng tao noon ito ang tawag nila. Mama, Papa, Auntie, Uncle, Ate, Kuya, Mana, Mano, Dada, Bata, Nanay, Mother, Tatay, Itay, Tita, Tiya, Tiyo, Iday, Intoy, Ninong, Ninang, even if di sila magkakamag-anak. Tatambay kami sa kalsada para kumain lang ng bayabas, balimbing, kaimito, tambis at abokado. Mahilig din kaming manguha ng saging na pakol, yung may maraming buto. Minsan, yung aming damit puno ng morisikos. Ito yung damong dumidikit sa damit dahil sa pangunguha ng bayabas at diretso na sa pangunguha ng kahoy at walang panggatong sa bahay at para di mapagalitan pagka-uwi. Masaya kaming gumagala sa bakuran ng kapitbahay at naninimot na mga nalaglag na mangga at santol pagkatapos ay manghihingi pa ng asin at lalagyan pa ng sili. Magmumukha na kaming gusgusin hanggang hapon at mapapagalitan pa dahil mukha na kaming baluga. Di kami kumakain ng fast food dahil di pa uso noon ng mga McDonald's, Inasal at Jollibee sa aming lugar. Kumakain kami ng mga lutong bahay gaya ng ginisang kangkong, talbos ng kamote, pako, papaya na ginataan at nilalagyan ng native na manok na mas marami ang papaya kaysa manok, ginataang langka, ginataang laing, inihaw na isda o tuyo, tinolang manok Bisaya. Naaalala ko pa noon si mama ko na pinapalit ang bigas sa isda. O diba, naabutan ko pa ang kalakalan o palitan ng produkto sa amin, gawa ni mama. Yung snack namin noon ay mga root crops at kung ano-anong available na pagkain sa aming lugar gaya ng kamuting kahoy, gabi, lumpak na saging, pinipig, iraid, suman, biko at moron. Kontento na kami sa homemade ice candy na binibili namin ng piso. Makakapaglaro lang kami kapag tapos na ang aming mga gawaing bahay. Maglalaro na kami ng habul-habulan, unggoy-ungguyan gamit ang baraha, batulata, step in, step out, tumbalata, jackstone, patintero, luksong tinik, jolem, tansan, tagu-taguan, dampa, tex, Chinese garter, shatom, saranggola at ang pinakapaborito ko sa lahat, ang bahay-bahayan na ginagawa naming tutuhanan ang bahay. Dahon ng saging ang aming bubong at palapa ng niyog ang aming dingding. Nagsasaing kami ng kanin gamit ang lata, di uso noon ang bottled water kaya mag-iigib na lang kami ng tubig para ilagay sa bangan, ang tawag sa amin ay biso, para malamig kapag iniinom. Nagsasalo kami ng soft drink sa iisang bote. Pupunasan lang ang bibig ng bote gamit ang kamay o damit sa iinumin ang Royal, Coke, Merenda at Pepsi. Madalas nakakainom ka ng Royal, samahan pa ng Skyflix kapag may lagnat ka. Makikinood kami ng TV sa kapitbahay. Masaya dahil lahat ay nagkakasundo, lalo na kaming mga bata na nakaupo sa sahig na semento o tabla. Sinelas ang aming ginagawang upuan o pansapin. Nagpapahulaan pa kami ng patalastas sa TV at pipitikin ang talo sa tenga o di kaya sa kamay. Wala pa noong touchscreen phone kundi keypad na Nokia na ibinibitin mo pa para magkasignal. Hindi kami natatakot ng kahit na ano liban sa aswang. Pag nag-aaway ang mga bata noon ay suntukan at sabunutan lang. Ang mga bata noon ay di gumagamit ng baril o kutsilyo o kahit anumang dahas at di kami nag-aalala na may magpo-post sa amin ng paninira na makikita ng buong mundo dahil wala pa naman noong social media. Ang araw noon ng aming curfew, kapag 6 PM na at padilim na ay tatakbo na kami pa uwi ng bahay at paniguradong palo ang aabutin namin gamit ang walis tingting o sanga ng kahoy. School is life. It was mandatory. Bahalang walang baon basta makapasok lang sa school. Pag may baon na akong peso noon ay napakasaya ko na. Masaya ang Christmas party noon at di kami nagastos sa food kundi sa exchange gift lang kasi sagot na ni ma'am ang food.
Nag-iingat kami sa mga lumalabas na salita sa aming bibig dahil paniguradong palo agad kapag minasabi kaming hindi maganda. Takot kaming lumuhod sa asin, mapalo ang bibig at kung ano-ano pang pagdidisiplina. Oo, mahirap ang buhay namin noon pero sobrang saya. Itong mga bagay na ito ay unti-unti nang nawawala sa ating sistema. Halos lahat ay sa alaala na lang natin madadama. I miss those old days. My happy memories forever. Thank you so much for watching. Please subscribe or follow. God bless.